Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong April Manifestation Forecast at ang mga dapat mong asahan para sa buwan na ito. Okay? So alamin po natin ang mga exciting things that you need to expect. But first, mga Taurus, paalala lang, meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, ihanda mo yan sa dulo ng ating reading at sasagutin ko po yan for you. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards. Beautiful. Okay mga mahal kong Taurus, salamat nga po pala sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin. Thank you, thank you, thank you. Kaya po, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Malaking tulong yan sa akin, super. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Swords. Okay, sabi dito Taurus, alam ng yung spirit guides kung paano ka nahihirapan, no? Sa pang-araw-araw. Maaaring nahihirapan ka sa gastos, sa ekonomiya, sa trabaho, sa transportation, or sa ginagawa mo ngayon. And you feel like, bakit ganito? Bakit wala man lang pagbabago? Bakit hindi ako makabangon? Bakit hindi ako makaasenso? Napakasipag ko naman. No? So pinapayuhan ka dito, Taurus, to change your mindset. Baguhin mo kung paano mo tinatanaw yung buhay mo every single day para magkaroon ka ulit ng gana, ng pag-asa, na may bagong darating, na maaaring magbago pa ito in favor of me. No? So ito yung buwan, Taurus, na baguhin natin kung paano natin tinatanaw ang ating buhay and always hope for the best. No? Lagi mo sabihin, may darating pang mas maganda. Magabago pa to, gaganda pa to, aayos pa ito. So, wag mong sarahan ng sarili mo. Sisibol na ang araw and things are now starting to change. Kaya, be excited, be hopeful, and tulungan mong bumangon ang iyong sarili every single day. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Two of Wands. Meron kang mga pinaplano, meron kang mga balak gawin na bago or kakaiba. And at some point, you feel like parang imposible pa. Parang hirap abutin, nakakatakot, ang hirap simulan, ang hirap niyang gawin. Tinatawag ka na ng yung spirit guides to really enter something new or subukan yung mga bagong bagay, no? Because you are being called na umalis na or kumawala na sa iyong comfort zone na for a very long time kumulong sa'yo na paulit-ulit na lang dyan, walang nangyayari, walang improvement, walang growth, uhaw ka na no? Uhaw ka na for something new. Kaya panahon talaga to, Taurus, na umupo ka ngayon, pagdebatehan natin with your family, with your friends, with your lover, at isipin natin kung ano yung mas concrete na paraan para makapag-level up na or magbago na yung kwento ng buhay. Sabi dito, meron kang dapat gawin, pero kulang ka pa sa plano, kaya upuan mo ito at pagplanuhan na natin. Okay? Two of Wands, the Chariot card. Yes, meron po sa inyo may biyaheng gagawin, baka lilipat ka sa ibang kumpanya, may transition ka from a different house, or lilipat ka ng ibang bansa, pwede din, no? May movement kumbaga. At sinasabi dito na kung meron kang gagawin na pag-andar o pagbabago, siguraduhin mo na planchado ang plano para pag tumulay ka, walang problema. Okay? Importante yan for all of you. So, Taurus, ito yung manifestation reading mo, di ba? So, mag-manifest ka na ngayon. I-comment mo na sa baba, I manifest blank na dumating sa akin this April. It will happen for you. Sulat na po. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa'yo, Taurus? You have the Queen of Swords. Sabi dito, humaharang sa'yo yung kalabuan ng isip at kahandaan na mag-decide. No? Pinapayuhan ka na this time around, klaruhin mo na sa isip mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba yung mga changes na gusto kong mangyari? This month, ano ba dapat yung sisimulan ko na? No? At importante dito, you know what you want and you know what you don't want. Kailangan sigurista ka ngayon at kailangan talaga action-oriented ka.
Hindi puwedeng, "Ay hindi ko po alam, ay hindi po ako sigurado." Kaya natatagalan yung manifestation mo, it's because ikaw hindi ka pa sigurado or ayaw mong panindigan yung isang bagay. Kaya daw ang tagal-tagal ng manifestation, it's because of this, 'no? Kailangan putulin na natin yung mga aberya, yung mga humaharang, panahon na para sabihin sa taong ito, "Sorry, hindi na ako sasama sa'yo sa mga gimmick kasi nga kailangan ko mag-focus dito." Parang ganyan eh. Example din, marami ka ring habits o mga maling lifestyle na kailangan tanggalin nang sa gano'n yung vision mo matupad. Example, yung vision mo ay pangarap mo ng lumiit ang timbang mo ng 10 pounds. So, alisin natin yung mga humaharang sa atin para ma-reach yun. Halimbawa, labis na pagpupuyat or kain ka ng kain kahit midnight na o kaya babawasan mo na kamo yung iyong kanin. Kailangan panindigan, kailangan gawin, kailangan isabuhay. Kasi kung wala kang paninindigan at wala kang concrete decision, kahit gaano kaganda yun naiisip mo, mahihirapan tayong abutin siya. No? Kaya importante yung nasa isip ay nasa gawa din para matupad at mangyari. Okay? The Queen of Swords, the Ace of Cups. Yes, pabago-bago ang timpla ng puso't isip mo tungkol sa isang bagay. Ang ganda sana eh. Abot mo sana eh. Pero minsan gusto mo, mamaya ayaw mo, bukas duwag ka, sa next day masigasig ka, no? Paiba-iba. Kaya kailangan yung isip at puso tugma. Nang sa ganun yung action mo ay talaga namang mangyari at makawala ka na sa struggles mo. Okay? Panahon to para magnilay-nilay at magkaroon ng solid na desisyon sa isang bagay. Hindi pwedeng iba-iba ang timpla ng mood. Nako, mahihirapan ka doon. Kaya kailangan talaga buo ang loob, buo ang isip. Okay? So Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Sulat na po. Okay? In the area of what you need to do, ano daw po ang kailangan mong gawin? You have the Page of Swords. Lumaban, magkalkal, mag-research, wag umurong, wag matakot. No? May mga laban ka sa buhay na parang nakakalula, na parang sabi mo, ayokong gawin, nakakatakot, hindi pa ako ready, hindi pa ako equipped, kulang pa ako sa experience. E nandiyan na, nakatanghad na sa harapan mo yung pagkakataon. Aatrasan mo ba nang dahil lang sa hindi ka pa prepared or hindi ka pa, if feeling mo wala ka pang experience to do so? Tira mo siya, si Page of Swords. Kahit bata pa siya at baguhan, lalaban siya sa giyera. Kukunin niya yung espada niya at mag-practice siya. So, ganoon ka din. Kung alam mong kailangan ka doon, kung alam mong ito yung dapat gawin, gawin mo. No? Always put yourself into the situation. Accept the challenge at ilaban mo siya. Kaya sabi dito, kayang-kaya mo naman siyang pag-aralan as you go. No? Ang kailangan lang talaga, handa ka at na crystal clear sa isip mo yung bagong gagawin. No? Pinapayuhan ka dito na never mo mafe-feel na ready ka. Okay? Never mo mafe-feel na parang, ay, handang-handa na ako. No. Kasi parati kang papasukin ng takot sa isip mo. Okay? Kaya parati kang ide-delay mo, papatagalin mo, i-avoid mo, meron kang gagawin na ibang bagay, kaya lalo tong tatagal. Kaya always tell yourself, I'm ready. Always tell yourself, kaya ko tong suungin. No? Ano man ang mangyari. Page of Swords, the Seven of Wands. Yes, tinetest ka lang ni Universe sa kung hanggang saan ang kayang gawin ni Taurus sa kanyang ipinaglalaban. Alam naman ni God, alam naman ni Universe na marami ka pang uncertainty, marami ka pang unfamiliar things na never mo pa nga try before. Pero kailangan nating maging palaban ngayon. Kailangan mong panindigan yung iyong desisyon na ano man ang mangyari, ipapanalo ko ito. Kaya anong dapat gawin ngayon ni Taurus? Mag-research. Research para meron kang armas sa laban na ito. At huwag mo nang pakinggan pa yung ibang taong nega. No? Believe in yourself, stand your ground, and fight. Because itong test na to, kapag nalagpasan mo, iyong-iyo ang iyong manifestation. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Pentacles. Focus sa pagpapabuti ng iyong skills. Kung ikaw ay natenga for a very long time, ngayon ka palang magkakaroon ng bagong pagkakataon, pataasin mo yung antas ng mga tinatrabaho mo.
Okay? Example, this month, makapalipat ka sa ibang department, aralin mo yung department na yon o yung bagong role mo na yon. Nang sa ganon, mamayani ka at magtagumpay ka sa test na yan. Example, kayo ay nire-require na mag-seminar, workshop, training, or manood ng tutorial sa YouTube, gawin mo. Kasi pag equipped ang knowledge mo, kapag mas marami kang nalalaman sa ginagawa mo, the better. Mas aangat ka, pwede ka pang ma-promote or mas magiging bihasa ka sa ginagawa mo at hindi ka na mag-i-struggle. Example, negosyo mo, nahihirapan ka sa mga supplies or sa demand ng mga tinatrabaho. Sa panahon to para aralin mo yung negosyo mo para makita mo kung paano gagaan at paano magiging efficient lahat ng aksyon. Ganyan. Whatever you're trying to do now, pagbutihan, maghanap ka ng paraan para maging mahasa yung iyong skills nang sa ganun talaga namang gumanda ang pinagkatrabahuhan mo ngayon. Okay? Importante yan. The Eight of Pentacles, the Star card. Okay, your hard work will eventually pay off daw, no? Kayang-kaya mong sungkitin yung pangarap mo sa tinatrabaho mong ito. Kaya importante, huwag bibitaw. Huwag ma-feel na yung burnout or mawala ng gana. Narinig ko rin dito, do not quit. Okay, ito na yung panahon mo, ito na yung chance mo. Masusungkit mo na yung goal mo. Kaya tibayan ng loob, sipagan mo pa. Okay? In the area of what's coming in, meron kang everything is smooth sailing in the flow. Yes, sabi dito, gaganda ang andar, dire-diretso kapag crystal clear ang plan at talaga meron ka ng decisive na kahandaan na ilalaban ko to, kukunin ko to, hindi ko hahayaan na mapigilan ako ng mga outside forces, and I will continue charging forward. Charging forward paabante sa mga ginagawa ko. Kung meron ka nun, smooth sailing na daw ito, moving forward. Okay? In the area of what's coming in, the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sinasabi dito na meron daw darating sa buhay mo this week na labis-labis mong ikakaligaya. It's all about your heart's desire. Meron ka daw talagang gustong-gusto ng puso mo na makuha. It will be given to you this month. Okay? Narinig ko dito, manifestation is coming in. Dinasal mo to, hiniling mo to, ibibigay sa'yo this month. Kaya anong dapat gawin ngayon ni Taurus? Alagaan. Okay? Huwag mong i-take for granted yung mga dati hiniling mo lang pero ngayon binibigay na. Nako, dapat yan ay talaga namang ginagamit mo sa tamang paraan. Nakita ko dito may panalo ka. I don't know why. Sasali ka ba sa isang contest o sa isang raffle o sa isang talaga namang bagay na gustong-gusto mong salihan. You will win this, no? Panalong-panalo ka dyan. Congrats po. Queen of Cups, the Queen of Pentacles. Wow. Kaching-kaching ito. No? Meron po kayong heart's desire. Parang, God, sabi mo, God, gusto ko yun. Akin yun. Biglang boom. Makukuha mo. At lalago ito sa buhay mo. I'm seeing you gaining more money. I don't know why, hindi ko ito madalas sabihin, pero nakita ko dito, loto. May mananalo sa iyo sa loto or sa wedding. No? Para meron kang tatayaan or sasalihan talaga namang kukubrahin mo yung magandang reward o magandang outcome. Manlibre ka naman, Taurus. Manlibre ka. This is something na talagang labis-labis mo ikakaiyak sa sobrang saya dahil nakuha mo yung paglago or pagdami. No? Kung negosyo man ito, yung iyong inilaan na effort or time talaga namang worth it dahil lumago or dumami yung kita. Ganyan. Pero nevertheless, bottom line, hindi mo na iisipin ngayon yung panggastos kasi meron kang makukuhang paraan para ito'y tumubo o magkaroon ka ng enough resources to get by. Congrats po. Claim this para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Maging confident ka lang daw sa iyong sarili, sa iyong gagawin, kayang-kaya mo kahit ano. Okay? In your divine messages, meron kang the King of Cups. Sabi dito, this month, Taurus, learn to be patient. Learn to control your emotions. Hindi pwedeng kapag nagalit ka, walk out agad or sabog agad or sigaw agad. No. Because baka masira nito yung mga ginagawa mo. Kaya keep your emotions at bay. Control how you feel. Hindi porket nagalit ka, sisigaw ka na lang ng walang dahilan or porke nagalit ka, feeling mo karapatan mo yon. No. Make sure na hindi mahisira yung ginagawa mo ng iyong emosyon. Utak kang pairalin every single day. Okay? Sabi dito, keep your cool. Cool ka lang, relax ka lang.
The King of Cups, the Hermit card. Sabi dito, panahon to for you to isolate yourself more often, no? At halimbawa, time for you sa kwarto lang, sa bahay lang mag-isa, sa garden mag-isa, walk to the park alone, or go to the beach, no? Baka balak mo magbakasyon, no? Yung mga alone time mo, magagamit mo yan para kumalma ka, para ma-relax ka, at hindi ka ma-agitate sa mga gulo ng paligid. So, this time around, um, sabi dito, kunin mong luxury yung mga time to yourself na mag-isa, na tahimik lang, no? Because magandang bagay yan para makapag-isip, makapagpahinga, lumuwag ang damdamin at makawala sa bigat ng buhay, 'di ba? So, get your time this time to really relax and enjoy yourself. Okay? In your fortune, meron kang October. So mga Taurus, meron ba kayong special occasion pag October? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or special event, no? Kung yes po ang sagot, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw kayong milestone pagdating ng Oktubre. Congrats po. Another message of hills, obstacles to overcome. Talagang meron kang mga test na dapat mong ipanalo ngayon. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang matakot, huwag kang umatras. You have chair empty, someone is leaving your life. Meron talagang mga bagay na lalayuan ka na, bibitawan mo na kasi alam mong hindi na para sa'yo. So, it's time for you to say goodbye to those people na alam mong wala lang saysay sa buhay mo this time, moving forward. Maaring kaibigan na medyo toxic or katrabaho na medyo epal, no? No? So, panahon talaga to para linis-linisin yung buhay natin. Para ang matira, yung talagang mga taong makatulong sa'yo. Okay? You also have 3 affairs with your family. Panahon daw to, Taurus, this month to have more time sa pamilya mo, sa mga kapatid, sa mga anak. Kung malayo ka sa kanila, internet, no? Maraming paraan to bond with family. Gawin mo siya this month, okay? In your fortune, meron po kayong the Page of Pentacles. Ang kitang-kita ko dito, makukuha mo itong bagay na test sa'yo. Okay? Kung ano naman tong balak mong gawin, abot kamay siya. Kayang-kaya mo siyang makuha, kayang-kaya mo siyang maabot, kaya huwag kang matakot this time. Okay? Page of Pentacles is also telling you new money, new opportunity, maaring new job, no? O ipagkakaloob sa iyo yung matagal mo nang hinihintay. You are now embracing something new, kaya aralin mo siya ha. Huwag mong katamaran na buhisiin or tignan kung ano pa yung pwede mong i-improve sa kanya nang sa ganun maging long-lasting ito para sa'yo. Meron ako nakita proposal or a new chance to love, a new chance to a new career, parang ganyan. So, seize the moment, huwag sayangin. Page of Pentacles, the Strength card. Yes, dahil nagpakatatag ka, pinilit mo, tinibayan mo, hinusayan mo, nakuha mo yung pagkakataon para sa'yo. Maaring many of you are manifesting for a new job, bagong pera, or bagong pagkakakitaan. Ito na yon. So ngayon, magpakatibay ka, okay? Pagtiyagaan mo to, laksan mo ang loob mo, maging matapang ka because maraming responsibilidad na kaakibat itong blessing na ito. Kayang-kaya mo to. Basta be strong, be brave, and be disciplined. Everything will be fine. Okay? Claim mo to para sa'yo to. In the area of your near future, meron po kayong the Justice card. Si Justice, sabi dito, in the near future, you will know the truth. You will know the right way, you will know the right path, or the right process para magawa yung ginagawa mo ngayon. Example, you're still planning, sabi mo, gusto ko nang magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko nang tumulay, gusto ko na ng growth. Your movement now, soon, magkakaroon ng konkretong hakbang. Ngayon, puro plano lang pero soon talaga namang hawak-hawak mo na in your reality. Okay? Example, pipirma ka ng kontrata para sa bagong trabaho, pipirma ka ng kontrata for the house, for the kotse, no? Dati nasa isip lang pero ngayon hawak mo na at binibigyan ka ng chance na gawin ang tama nang sa ganon maging long-lasting ito para sa buhay mo. Okay? Do the right thing and everything will be fine. Pinapayuhan ka rin na tingnan mabuti yung mga kontratang pinipirmahan, yung mga agreement, yung mga negotiation. Make sure na lahat ay legit, lahat ay totoo. Nang sa ganun yung papasukin mo ay tama at hindi ka mapapahamak. Okay? At saka patas. No? Para alam mo na yung pinapasok mo, patas sa akin, pabor sa akin, hindi ako lugi. Okay?
Justice, the Page of Cups. Pinapayuhan ka dito na mag-focus ka. Give your whole heart, energy, time dito para bawat hakbang mo talaga namang ang bunga ay pabor sa'yo. Example, ikaw ay nasa middle of contract renewal sa iyong trabaho. Kailangan aralin mo mabuti, nakatutok ka doon para kung ano yung inaasahan mo, lumabas ng maganda. Okay? Magkaroon ng magandang resulta. Kasi kung ikaw ay hindi nakafocus dyan at hindi mo binubuting-ting, hindi mo nire-research, baka pumasok ka sa isang agreement na hindi mo pala gusto. Magulat ka na lang na, "Hay, hindi po ito ang gusto ko noon. Akala ko po ganito, akala ko po ganyan." Para walang maling akala, kalkalin mo, aralin mo, buhisiin mo para hindi ka mahulog sa maling bagay. Okay? Importante yan. So, in the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient para talagang makuha na ni Taurus ang kanyang manifestation at makuha mo na yung hinihiling mo? The Two of Cups. Kulang ka daw sa communication. Kulang ka daw sa pag-uusap, no? Pag kailangan mo ng kumpirmahin, puntahan mo. Pag kailangan mo umundergo sa interview, mag-undergo ka sa interview with practice, no? Mag-practice ka sa bahay para kung ano man yung mga dapat mong sabihin, masabi mo lahat na precise, maganda, perfect, para makuha mo yung matamis na oo. Ganon din pagdating sa relasyon, no? Kailangan matuto ka makipag-usap. Ibaba mo ang pride mo, ibaba mo ang ego mo, matutunan mo makipag-usap with understanding, no? Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw. Kailangan you also have the time to understand or reflect or makibagay sa ibang tao para mag-swak kayo. To meet in the middle at makuha mo yung kinukuha mo sa kanya, no? Pinapayuhan ka dito to really have a clear communication. Kung takot ka ngayon makipag-usap, nako, baguhin mo na yan, aralin mo na yan, lakarin mo na yan. Nang sa ganon, yung gusto mo talaga makuha mo. Syempre, hindi naman yan darating lang sa kamay mo basta-basta, di ba? Kailangan din lakarin, kailangan din na makipag-usap, makipag-debate, makipag-negotiate para pumabor sa'yo yung outcome. Okay? The Two of Cups. The Two of Cups, yes. Pinapayuhan ka talaga na do whatever you can para pumabor sa iyo yung outcome. Learn to listen, learn to engage, learn to compromise. Yan ang importante. Makipag-kompromiso ka para lahat kayo magkaroon ng pagtutugma or mag-meet kayo sa isang agreement na pabor sa iyo at saka sa kanya din na hindi ka lugi at hindi rin siya lugi, no? Para balanse, para tama, no? Kaya kung meron kang inaasikaso ngayon, baka kulang ka lang sa communication. Kaya lakarin mo na, humarap ka na, makipag-usap ka na, at huwag kang mahiya. Okay? Importante yan for you. So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale the answer. You have the King of Wands, the Two of Swords, and the Ace of Pentacles. At the bottom of your deck, meron po kayo the King of Cups. Okay, ang puso at isip mo ay naglalaban, Taurus, no? Naglalaban sa yung question. Hindi mo alam kung dapat bang piliin ito or yan. You're caught in the middle. Hindi mo alam kung ano yung dapat ko bang gawin. What is the best decision for me? No? So pinapayuhan ka dito, Taurus, na ihiwalay mo ang iyong emosyon sa iyong question. Kaya ka nahihirapan mag-decide, it's because puro damdamin, puro takot, pangamba, fear, puro alinlangan, puro double kawalan ng tiwala sa sarili. Kaya yung emosyon mo, yun nagpapabagal sa iyong decision. Kaya ka nahihirapan. Pinapayuhan ka na use your head. Utak ang pairalin para maisip mo, ano ba yung best option for me? Okay? Sabi dito, ilatag mo muna yung plano mo. Ano ba yung plano mo kasi? Bakit ka nahihirapan dito? Gawin mo yung pros and cons. Ilatag mo yung advantages sa disadvantages yung isang plan. Ilatag mo rin yung kapareho sa kabila. Para magkaroon ka ng level of elimination, no? Stage of elimination. Dito ba ako? Pabor ba sa akin dito o hindi? Dito ba mas maganda or dito? Kapag nalatag mo yung plano mo, i-connect mo doon sa yung choices. What is makakabuti? Ano yung mas swak? Kasi napakaganda ng blessing na makukuha mo eh. Napakaganda ng opportunity na naghihintay para sa'yo. Kulang ka lang sa tapang. Kulang ka lang sa lakas ng loob o drive or fighting spirit. Sabi dito, huy, tapangan mo naman. Tantanan mo na yung mga takot mo.
be logical, be cerebral, no? Para makapag-decide ka na at mapasok mo na tong opportunity na napakaganda para sa'yo. Okay? Kulang ka lang sa tapang this time. Kung ang question mo ay yes or no, the answer is yes. Yes, yes, yes. Maganda ang choice na to dahil maganda yung opportunity na magbubunga para sa'yo. So be brave, make a choice, embrace the opportunity para talagang mapayapa ka na. Okay? The answer is a big, big yes. So Taurus, sana po yung nakaresonate ka. This is your isang tanong, isang sagot. Ganoon din po ang yung April manifestation. Comment lang po kayo below and I'll be reading your messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.